Magandang araw po sa inyo, Miss Terry. I'm a new subscriber po sa inyong channel at itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kate. Nais ko lamang pong mag-share ng aking karanasan nung ako ay nasa elementarya pa. Grade 3 na po ako noon sa pagkakatanda ko, Miss Terry. May kahabaan ang araw ng walang pasok noon dahil sasapit na yung piyesta ng patay. Isa po yun sa inaabangan naming okasyon ng pinsan kong si Melody. Si Melody po ay halos kaedaran ko, kung kaya't siya ang pinaka-close ko sa aming magpipinsan. Magkasundo po kami sa laro, pagkukwentuhan, at pati na rin sa kalokohan. Bukas na yung piyesta ng patay, di ba, Melody? Excited ka na ba? Excited? Sakto lang. Pero, inihanda ko na yung mga gagamitin ko. Ha? Anong gagamitin? Di yung lata na paglalagyan ko ng kandila. Wow ha, Melody. Hindi ka pa excited yan sa lagay na yan, ha? Sabay kaming nagtawanan. Masaya kami ng pinsan ko kapag sumasapit yung piyesta ng patay. Lagi kasi kaming sinasama ni nanay at lola. At tuwang-tuwa kami kapag nangongolekta kami ng mga natunaw na kandila at ilalagay iyon sa lata para tunawin ulit para makabuo ng isa na namang panibagong kandila. Minsan naman ay gumagawa kami ng bolang galing sa wax ng kandila dahil naaaliw kami sa kinakalabasan nito dahil sa iba't ibang kulay. Ilang taon namin yung ginagawang magpipinsan at si Melody ang madalas kong makasama sa pangunguha ng kandila sa mga kalapit na puntod. Sumapit na nga po ang piyesta ng patay at umaga pa lang ay excited na ako. Ngunit nainis lang ako ng bahagya kay nanay dahil mga hapon pa daw kami makakapunta sa sementeryo dahil may inaasikaso pa daw siya. Habang sila Melody naman ay nauna na dun. Kaya sa isip-isip ko na lang noon, Miss Terry, mukhang makakarami sa akin ng ipong kandila itong si Melody. Hindi naman po sa nakikipagkompetensya ako sa aking pinsan. Pero ganun lang po talaga kaming dalawa. Parang friendly battle lang sa amin yun. Pero hindi naman po namin yun masyadong siniseryoso. Umalis na kami ng bahay at naglalakad lang kami patungong sementeryo. May iilan pa din po ang mga papunta pa lang habang yung halos sa karamihan ay pauwi na. Kita ni nanay yung saya sa mukha ko habang papalapit na kami ng sementeryo. Yes! Oh, ngiti-ngiti ang mukha mo dyan, Kita. Siyempre, Nay. Alam niyo naman po na excited ako kanina pang umaga eh. At bakit naman, Aber? At saka, ano yung laman ng supot na kanina mo pabitbit? Pinakita ko agad kay nanay yung laman ng supot habang nakangiti ako, Miss Terry. Ito po lata sa kagarapon. Mag-iipon ulit kami ni Melody ng mga natunaw na kandila, Nay. Ay nako, kaya naman pala. Pero mag-iingat kayo ha, at baka mapaso kayo ni Melody sa pangunguha. Opo, Nay. Nang makarating na kami sa puntod, ay agad na akong nagmano kay Lola at sa aking mga tito at tita. Tuwing ganoong araw po kasi, ay doon po nagkakasama-sama ang mga kapatid ni nanay dahil nagpupuntahan po lahat ng kamag-anak namin. Bigla naman akong tinapik ni Melody sa balikat at buong pagmamayabang na pinakita niya sa akin
ang ilan sa mga naipon niyang kandila. Uy, Kate! Tingnan mo! Ang dami ko nang tutunawin mamaya! Hala, oo nga no. Si nanay kasi ngayon lang pumunta dito. Dapat kanina pa. Dapat sumabay ka na lang sa amin sa pagpunta dito, Kate. Oo nga eh. Pero okay lang yun. Madami naman akong makikita dyan mamaya eh. Sige, tapos sabay nating tunawin yung makukuha natin ha. Sabay kaming humagikhik sa gilid at napansin naman kami ng aming mga tito at tita. Tuwang-tuwa kayong magpinsan dyan ah. Mukhang may bala kayo. Hay nako, sinabi mo pa. Ito ngang si Kate, kanina pa nag-aaya sa akin at gustong-gustong makakuha ng mga kandila. Mag-ingat lang kayo sa pagkuha ng mga kandila sa puntod ha. Baka biglang bumangon yung patay. Tingnan mo ang kalokohan nitong taong ito. Tinakot pa yung mga pamangkin niya. Sabay-sabay lahat kaming nagtawanan dahil napakamot sa ulo si Tito sa mga sinabi ni Lola sa kanya. Sa pamilya po kasi namin, Misteri, yung salita ni Lola ang palagi naming sinusunod. Tulad ng kung kakain na ba o mag-uuwian na. Kaya nasa isang sulok lang kami ni Melody noon at nagmamasid-masid sa mga puntod na may tunaw na kandila. Dahil hindi pa kami pwedeng manguha habang wala pang pahintulot ni Lola. Ang tagal naman ni Lolang payagan tayo, no? Oo nga eh. Baka maunahan na tayo ng ibang bata sa pagkuha. Kaya nga eh. Tapos, baka abutin pa ng dilim. Hindi na tayo pwedeng lumayo pa niyan. Bulungan namin ni Melody. Hanggang sa para kaming kiniliti sa mga singit namin nung marinig namin si Lolang magsalita. Oh, hala, sige na. At pwede na kayong manguha, mga apo. Yes! Tara na, Kate! Pero saglit muna kaming pinigilan ni Lola para pagsabihan. Teka mga bata. Pwede na kayong manguha ng tunaw na kandila. Pero wag niyong papakialaman yung mga kandila na may sindi pa. Mga bulaklak, mga pagkain at gamit na alay sa puntod dahil malas iyon at baka sundan kayo ng kaluluwa sa pag-uwi ninyo. Sige po, Lola. Dali-dali na kaming tumakbo. Inuna namin ang mga puntod na katabi lamang ng pwesto namin. Maligalig kami ni Melody habang isa-isa naming tinatanggal yung mga natuyo na kandila sa mga bato at sahig sa sementeryo. Dahil sa bata pa kami noon, ay hindi na namin pinansin yung mga habili ni Lola at yung ibang kandila pa na wala ng bantay kahit may sindi pa ay kinukuha na namin. Sa sobrang gusto naming makarami ng maiipon na kandila ay hindi namin namalayan na palayo na pala kami ng palayo ni Melody sa sementeryo. Hanggang sa may pumukaw sa aming mga mata. Isang puntod na may kandilang kulay pink at mayroong isang manika. Patong-patong ang itsura ng mga puntod sa may bandang dulo ng sementeryo na napuntahan namin. Malayong malayo ang itsura nito kung ikukumpara sa pwesto namin. Nasa pinakamababang puntod yung kandilang pink at manika. Halos lupa na yung kinatitirikan nito. Sa isip-isip ko, siguro bata pa lang yung namatay at paborito niya itong manika na ito. Tumingin kami sa paligid upang tignan kung may nagbabantay ba doon. At nang makumpirma namin na wala na, ay agad kaming tumungo rito. Dahil sa pagkaisip bata namin noon, Misteri, ay nagka-interes kami ni Melody sa manika. Kaya nag-agawan at naghilahan kami rito. Ang bawat isa ay nagpipilit kung sino ang mas naunang nakakita rito. Pero dahil sa may kalakihan ako sa pinsan ko, ay ako ang nakakuha ng manika.
Napansin namin na nadurog yung kandilang pink. Maaaring natapakan namin ito gawa ng pag-aagawan namin. Hanggang sa may narinig kaming tunog ng naapakang nabaling sanga. At nagkatinginan kami ni Melody at agad na kaming nagtakbuhan. Nang makabalik na kaming dalawa ni Melody ay masaya kaming nilagay yung mga nakolekta naming tunaw na kandila sa lata para tunawin ulit ang mga ito. Tuwang-tuwa kami dahil ang dami naming nagawa. Ilang oras pa nang mag-ayang umuwi si Lola. Niyaya niya ang iba naming tito at tita para doon na muna matulog sa amin, pati si Melody. Yung bahay po kasi namin ay pagmamay-ari ng aking lolo at lola at doon kami nakatira ni nanay. Marami ang kwarto dito kaya okay lang na doon magpalipas ng gabi. Sa loob ng bahay habang tapos na ang lahat kumain ng hapunan at naghahanda na ng pagtulog ay lumapit sa akin si Melody at may binulong. Kate, pahiram naman ako ng manika na nakuha mo. Ayoko nga. Ako nanalo kanina eh. Tsaka baka masira pa yun. Sige ka. Kukunin ko yung pagtulog ka na. Ha! Sige, subukan mo lang. Itatago ko naman yun para hindi mo makita, no? Agad akong pumasok ng kwarto namin, Miss Terry. Pero dahil walang masyadong paglagyan yung kwarto namin, ay tinabi ko na lang ito sa pagtulog at akap-akap ko ito. Pero yun ata yung pagkakamali ko nung araw na yun, Miss Terry. Dahil habang natutulog ako, ay may napanaginipan ako. Nandun daw kami sa lugar kung saan namin nakuha yung manika. Sa panaginip kong iyon, nakikita ko yung sarili ko at si Melody na nag-aagawan sa manika. Pero isang bagay ang nagbigay ng takot sa akin. Dito ay 3 kaming nag-aagawan ng mga oras na yun. Hindi namin ito nakikita pero sa aking panaginip, kitang-kita ko na nakikiagaw din ang batang babae sa amin. Natumba siya at doon siya bumagsak sa kandilang kulay pink. Kaya pala pagkatapos naming mag-agawan nun ay nakita naming nadurog yung kandila na akala namin ay natapakan lang namin. Ilang saglit pa, nagbago ang lugar ng aking panaginip at parang bumalik ako sa aking kwarto. Ang pakiramdam ko noon, Miss Terry, ay gising ako ngunit hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Halos mataranta na ako noon, Miss Terry, at hindi ko alam ang gagawin ko. Hanggang sa may makita akong batang babaeng nakasilip sa paanan ko sa may dulo ng kama. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung batang nakikipag-agawan din sa amin para sa manika. Unti-unti itong tumayo mula sa pagkakasilip niya. Nakatitig lang ito sa akin. Nakasuot din siya ng puting bestida at merong lasong pula na nakatali sa kanyang mahabang buhok. Nagsimula siyang lumapit sa akin at ako naman ay hindi pa rin makagalaw. Wala akong magawa kundi ang titigan lamang siya. Habang papalapit siya ng papalapit sa akin ay nag-iiba na ang kanyang itsura. Paitim ng paitim ang kanyang mata at mayroong bahagyang ngiti na bumubuka sa kanyang labi. Unti-unting nagiging nakakatakot ang kanyang muka. Parang nagmumukhang demonyo na siya, Miss Terry. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata nito sa akin. Bakit mo kinuha yan? Hindi sa'yo yan. Akin yan.
Akin yan! Lubos akong nasindak ng mga oras na yon, Miss Terry. Wala akong magawa, kaya't sumigaw na lamang ako ng sumigaw. At doon, ginising ako ni nanay. Naikwento ko kay nanay yung lahat ng nangyari sa sementeryo, pati yung tungkol sa panaginip ko. Nakita ko yung galit sa mukha ni nanay sa aking ginawa. Habang si Lola naman ay kinurot ako sa singit at sinabing bukas na bukas daw ay ibalik namin yung manika na iyon. Kinabukasan nga ay sinamahan ako ni nanay na ibalik yung manika at humingi ng kapatawaran. Nag-alay na din kami ng maikling dasal sa kanya at nagtirik na rin kami ng kulay pink na kandila. Sinasambit ko ng mahina ito habang nakapikit ako sa puntod niya. Kung sino ka man, pasensya ka na. At katulad mo lang din naman akong bata na gusto ng manika. Sana matahimik at mapayapa na ang iyong kaluluwa. Agad akong tinapik ni nanay para umalis na nun. Naglalakad na kami palayo nang subukan ko ulit lingunin pa yung puntod. At nakita kong nandun yung batang babae, nakasilip sa gilid ng puntod. Hawak-hawak niya yung manika at masaya itong nagpaalam sa akin. Magmula noon, Miss Terry, ay nagbago na ang pananaw ko sa piyesta ng patay. Naglalaro pa rin naman kami noon at nangongolekta ng mga kandila. Pero natuto na akong rumispeto at kumilala sa kaluluwa ng mga patay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Terry. Sana po ay mapili niyong basahin ang aking kwento para maraming bata at magulang ang makarinig upang hindi na muling mangyari ang katulad ng karanasan ko. Gusto kong paalalahanan ng lahat na kung alam mong gamit o bigay iyon sa patay, ay sana huwag na tayong magka-interes pa rito. Maraming salamat po muli, Miss Terry, and more subscribers to come po sa inyong channel na Misteryo sa Dilim TV.